Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin 35 minutes after 1 o'clock. Today's Friday, November 29 na, 2024. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Rogan. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Rogan. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Wanted Sweetheart. OFW TV Radio. We are John FM 80.7. Apian mo dyan. Apian mo dyan. DJ Jel. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Ay, aradol. Saka na bitol. Makulimlim, malamig-lamig ang hapon, no, ng Friday.
Kamusta na? Luzon, Visayas, Mindanao, lalo-lalo na po yung mga followers, supporters natin sa iba yung dagat, mga OFW. Thanks God Friday, Apecha 29 na. Aba bukas, huling araw na po yan ng November 2024. At sa atin pong Christmas countdown, nasa 26 days, no? 25 days na lang, 10 hours, 18 minutes bago ang Pasko. Merry Christmas! Ba. I-PM nyo po kami sa aming hotline. Gamit po ang Viber or Imo na application. Hanapin po ninyo Digigel OFW Emotion. Para ma-send mo yung pangalan mo, idadala sa kalugar kung saang bansa ka po ngayon, province na. Para mailanan up po kayo ni manager. At then, tawagan po kayo ni nanay. Tawagan po namin kayo automatic pag meron po kaming mahanap na makakausap po ninyo ng live. Happy birthday sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw, November 29, 2024. Ayan, mag-birthday ka. Kung ilang bisis pa yung gusto mo. Habang buhay ka. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Friday payday ngayon, no? Sweldo. Aba. Paaga yung sahod nila. Pero sigurado ako, di abuti ng pizza akensia yan ng Disyembre. Maubos din yan. Maraming gagastusan ngayong December, no? Sa mga bata, Christmas party ng mga bata sa school. Di po ba? Oh. Yung mga Christmas party ng mga siyempre katrabaho mo, pamilya mo. O may mga grupo-grupo ka ba dyan ng mga sinasalihan? No? Pero kung tipid ka tulad ni manager, may isa walang grupo, walang ginagastusan kasi wala namang panggastos, no? Makapunta lang si manager kung linggo sa SM, okay na. Makapag video na lang si Nanay Pearl, okay na yan, no? Ano ginagawa mo sa SM manager kapag pumupunta ka doon? Ikot-ikot lang mula ground floor, basement, akyat aba, ganon. Kita mo lang. Palamig-lamig, lugi yung SM sa'yo. Pero bumibili ka naman ng ice cream, no? Yung tag 99. Oh, yung may banana ba yun? Ayun yung kinakain ni manager pag naubos yun. Dilap-dilap lang sa ice cream daw ba? Basta hanggang maubos tapos uwi. Kilala lang na to si manager sa kahit saang SM Tanong-tanong kung magkano yung price. Kukunin yung item tapos iscan doon, titingnan lang yung price. Hanggang doon lang naman siya. Hindi naman bumibili. Mabuti manager, hindi ka hinaharangan, no? Baka na may nakasiksik. Nakasuksok ba? Pero naka-leggings lang si Nanay Pearl, kaya kita naman talaga yan. Pag naka-job form si manager pumunta ng SM, lumilingon yung mga nakakasalubong yan. Naka-skinny na naka-leggings, tapos yung damit niya yung may screen. Kita kung ano sa loob, no? Wanted, Sweet Tapos Heart. naka-boots. Yung boots mo manager, made in Korea, no? Galing Korea, no? Saan mo nabibili yun? Sa ukay-ukay. Yung mga boots, mahilig siya si Nanay pero mag-boots Imagine naka-leggings hanggang baba yun pero naka-boots. Lakas din ang trip ni manager Mga boots ukay-ukay, tag 100 na bibili niya. Made Korea, galing sa Japan. Diba? Hindi naman halata manager, no? Problema lang talaga dyan pag naglalakad ka, lalo pag high heels ba, biglang matipalo ka ba? Bitbitin mo na lang talaga yon.
Sa ulitin po, i-PM nyo kami sa ating hotline +63-961-3560-194. Gamit po ang Viber or IMO na application. Bukas Sabado may shoutout tayo ha. Tuwing Sabado lang po tayo may shoutout. Baka sabihin na naman ninyo, hindi ako nagsha-shoutout. Wala talagang shoutout dito. Yung mga sina-shoutout ko, itong mga nagbibigay. Para maging fair naman tayo. Yan lang pwede ko maisukli sa kanila. Kasi kung puro tayo shoutout, ubos yung oras natin kaka-shoutout. Hindi ko pa ubos kayo lahat ma-shoutout. Kulang yung 2 oras sa pag-shoutout sa inyo. Kasi lahat ng comment ninyo, babasahin ko eh. Minsan pag inaabot ko, may tumawag na. May tumawag naman ni Joy. Minsan umaabot ng ng 5,000 yung comment niyo. Bulukol na yung balanlog na itlog ko, hindi ko matapos yan. Kasi may mga guest po tayo, no? Paano naman kung wala tayong guest, edi puro na shoutout yan, wanted shoutout na. Kaya po tuwing Sabado ng hapon, yun manood kayo. Pagkatapos yung mapakinggan pangalan ninyo, pwede na kayong di manood. Yun naman after na ma-shoutout, wala na totoo na nga po, di ba? Ganun naman ako Kung minsan may mga kasamahan ako sa kabilang istasyon, ganun siya. Nag-live sila. Ayun, nagpapa-shoutout ako. Mga dati kong kasamahan ba. Pero after nila ma-shoutout pangalan ko, umalis naman ako, hindi na ako nanonood Pero yung totoo talaga, kahit i-shoutout man yan o hindi, kung gusto niya manood yan. Diba? Kasi hindi naman lahat ng mga nagko-comment dyan, followers natin. Totoo hindi. Nga. Alam ko po yan Minsan umaabot ng 2,000 yung pick-up viewers ko, pero yung followers dyan, 700. Yung iba hindi. O nga. May dashboard kasi ako dito, makikita ko po yan. Kaya sabihin ng iba, number 1 followers mo ako. Oo. Number 1 fan mo ako, ganyan. Paano naman na ako? Siyempre nanonood ako tuwing live ko. Monitor ako Ako yung number 1 na fans ng sarili ko, di ba? Minsan inuuto ako ng iba, number 1 fans mo ako. Sino na yung number 2? Sige, number 2 na lang ako. Ay, ganun na. Arador! Siya ka na may turn! Yan po kasi, yung tulad po nito nasa kulang-kulang 600 pick-up viewers natin. Pero yung nanonood lang na followers ko dyan is 172. Sa 600 plus kayo. Meaning, yung iba dun, hindi followers. O nga. Nare-recommend kasi ni Meta yan Kung wala ka namang violation, nare-recommend niya. Minsan napapadaan ako sa wall ninyo kahit di nyo ako fina-follow. Diba? Kaya hindi basihan dun yung marami kang followers, million yung followers mo. Ano mo yung marami kang followers, wala namang nanonood sa mga followers mo. Kumbaga yung followers mo, pamilya mo na yan No? Kaya alam mo nyo naman yung mga Pinoy. Mas okay pa yung ibang lahi, yung ibang tao kaysa sa pamilya. Tayo mga Pinoy, di ba? Pag may business yung kamag-anak mo, sasama loob mo pag walang discount. Kasi magpapamilya naman kayo. Kung hindi mo siya pautangin, sasama loob niya sa'yo. Hindi ka sinusuportahan sa negosyo mo. Pero sa iba niya yun bibilhin,
binabayaran niya naman. Pero pag sa'yo utangin, iba? Napunta sa utang, no? I mean, no? Minsan yung pamilya mo, yun pa yung humihila sa'yo. O nga, minsan na-add friend ka sa Facebook o fina-follow ka para marites ka lang ba? Lalo ngayon, uso ni lock profile. I-add friend ka niyan para matingnan niya yung wall mo. Kasi kung nakalock, hindi niya po makita yan eh, di ba? O, hindi niya alam yung laman ng Facebook mo. O, kung interesado yan, parang magwapo to, maganda to, yung profile, ayan. Hindi niya kasi makikita yun eh. Unless kung medyo klaro pa yung mata niya, walang diferensya, pwede niya i-screenshot tapos i-zoom in, zoom out, ganyan lang. Kung desktop yung gamit niya, masusum niya. Pero yung iba hindi marunong ganon, kaya ina-add na lang nila. Pag na-add nila, maganda. Pag add pala hindi nagandahan, unfriend niya na lang. Ganon yan. Discarding. So yan po yung ibig ko sabihin, no? Na hindi lahat ng nanonood sa akin naka-follow. Oo. Marami nga po dyan comment na comment pero hindi naman naka-follow eh. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Alam ko naman yun. No? Minsan nga dun sa Novaliches, sa may palengke, kuminto ako nung sinundo ko si Mrs. May lumapit sa akin. Sabi niya, ikaw yung DJ, no? Oo. Sabi niya, pwede ba tayo mag-picture? Kasi number 1 fan mo talaga ako. Jeep driver ba? Di nga. Sabi ko, anong mga pangalan mo? Sabi niya. DJ Jill. Ano? Tapos kinuha niya yung cellphone. Ano nga yun? Sinearch niya yung pangalan na DJ Jill. Yung kita ko, hindi naman naka-follow. Tapos picture pa. Gumano na lang ako eh. Sabihin number 1 fan daw. Siyempre nakakasura naman talaga programa natin lalo pag lagi nyo ako nakikita, di ba? Ganun lang po 'yun kasi maraming nagfa-follow. Minsan nga inaabot ng 1,000 yung nagfa-follow pero yung nag-unfollow 700. Ibig sabihin, nag-follow sila nung una, pero kalaunan, nasusura, nangsawa na sa akin, kasi hindi ko naman sila shoutout, ina-unfollow ako. Yun naman talaga. Hindi ko naman kayo pinapansin, ba't nyo ko i-follow? Sabihin na natin, totoo, di ba? Gano'n naman talaga yun. Yung may nililigawan ka, tapos matagal mo na siyang nililigawan, tapos di ka man lang pinapansin, edi tigil mo yung panliligaw. Ay, ganun na. Patanong-tanong pa, number 1 fan ko daw siya, ano daw pangalan ko. Sabi ko si DJ Jill. Tapos, ano nga yun? Hindi pa marunong mag-cellphone. Bigay sa akin yung cellphone, tinype ko yung ano, kasi may DJ Jill niya, yung G-E, jar, E ko ba? L, single L. Sabi, akin na po yan. Binigay ko. Nakita ko, hindi naman naka-follow. Oras natin, 56 minutes after 1 o'clock. O sige na, no? Maubos na ko make up ko.
Hindi pa tapos live natin, ubos na yung makeup ko. Oo nga, nagme-makeup nga ako. Ayun, ito nga yung makeup ko kasi ano ngayon, nadala-dala ko yan kung saan ako pupunta kasi ano nga, panlaban sa screen ba? Sa radiation. May nag-comment kasi kanina ako, sabi nag-makeup ako. Hindi naman makeup yan. Sunscreen nga to eh. Babae lang po ba pwede maglagay ng protection? Chos. May ganun lang. Manager, ubos na yung makeup ko. Wala pa? Meron na. Bisita na tayo. Nasa linya. Na line 1. Di lang ako gwapo basta may makeup sa mukha, yung leeg ko wala. Ay hindi, nilagyan ko rin naman yan eh. Binubuk ko yung sarili. Nasa linya si Arnold pagkatapos si Lalaine, no? Wala pa si Lalaine, manager pala. Pasuyo nga po ako. Saudi? Naka-private. Okay. Sige. Pakiayos na lang. Marami ako niyan, abubot. Oh. Made in Japan. Oh ha. Oh, yan oh. Made in Japan. Pinakita ko na ito nung nakaraan eh. Bigay lang yan sa akin. Siyempre pagbigay ni manager galing kasi sa Japan, no? So, kay mga kapatid niya nagpapackage sa kanya. Binigyan ako ni manager. Libre. Ayaw ko tanggapin, libre. Ay, Aragoy! Saka na may turn! Kasi po puro radiation kasi yan yung nasa harap ko. Kailangan ko din kasi yan. Jonalyn to Tortabis Saura. Maraming salamat po. Magandang hapon. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay, sige. Nagatikal na ko ba? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ayun, sa mga patulog na po dyan ha. Tanghaling tapat na tutulog. Ano ko mo bata? Di ba nung bata ka, pinipilit ka ng magulang mo. Lalo pag walang pag Sabado Linggo. Pinapatulog tayo ng mga magulang natin. Tanghaling tapat. Para maglaming-labing sila ng nanay mo. Okay na, manager? Nawala? Ay, ayaw niya kay sir? May nag-comment, sabi niya, sasali daw ng AFAM daw ang gusto. Only AFAM, how to join. May gusto talaga ng AFAM, no? May mga ganun eh. Pero meron din itong mga kahapon. Anong isang araw? Sino nga po yung yung nakasilikon yung boobs? Oh, yung nasa ano siya, saan nga po 'yon? Iceland. Oh.
Nakasilikon yung boobs. May AFAM nga po yung asawa nun eh. Pero gusto niya talaga yung Pinoy kasi iba daw talaga yung Pinoy. Yung AFAM kasi, hindi naman lahat siguro no? Yung pagdating kasi sa trabaho, yun, pahinga na, wala nang time sa'yo, nakaseparate nga ng higaan eh. May kilala din ako, ibang Hapon manager, ganun marami na rin tayo mga nakausap dito ng mga asawa ng Hapon na hiwalay ng tulugan, ganyan. Bakit naman gusto nyo ng AFAM? Hindi, baka sabihin nyo maraming pera. Hindi lahat ng AFAM maraming pera. Kasi parang tulad din po niyan sa atin dito sa Pilipinas, mayroon din pong mga mahirap, may mayayaman. Oo, pag kinonvert sa peso yung pera din nila, malaki talaga yun. Pero pag ikaw pumunta dun sa kanila na puntahan mo siya, may kilala nga po ako asawa niya dun, tawag dun yung nagbabasura. Pero hindi ko minamaliit yung yung trabaho niya. Pero nag-expect kasi yung tatay kasi nagmayabang eh. Ganito yung anak niya, may AFAM, ganyan. Nung pumunta yung anak niya doon, humingi ng saklolo, gusto umuwi ng Pilipinas. Kasi namamasura lang daw sila, walang bahay. Umuwi ng Pilipinas kasama yung lalaki, Australiano po yata yun. Pagkatapos, dito na sila sa Pilipinas, nag-business sila sa palengke. Mga tuyo-tuyo, ganun. Kaya pag makita mo kasi yung yung Australiano, di ba mapatingin ka talaga? Siyempre, ibang mukha, gwapo eh. Pero tama yan. Tama po yan, no? Kung hindi naman kayo sigurado sa mga Pinoy, lalaki, na seryosuhin kayo, balang araw, iwanan lang din kayo pag nabuntis kayo. Sa AFAM na kayo. Kasi kung bubuntisin ka man na yan, at least, may lahing AFAM yung anak mo. Kung gumaya mukha ng anak mo dun sa kanila, di gwapo. Kasi dito sa Pilipinas, pag yung mga Pinoy kasi, hindi mo masabing lahat ng gwapo, seryoso. Lahat ng pangit, seryoso. Kadalasan, sabi nga nila, yung pangit, yun pa yung manluloko. Paano kung lukuhin ka ng pangit, tapos gumaya mukha ng anak mo dun, hindi habang buhay mong dalhin yung sama ng loob. Doon ka na sa AFAM, no? Tama. Iwan ka man, at least yung mukha ng anak mo. Kung gumaya po doon sa kanila, di gwapo. Ngayon pag gumaya sa'yo. Ano ba yan? Ito na! Nasa linya si Lalaine, pagkatapos si Arnold. Magandang hapon, ma'am. Saan po kayo ngayon? Saang lugar, province, bansa, planeta? Gandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Tinawag akong ma'am. Sorry. Akala Sorry po. ka. First time ko kasi dito. Sasabunutan kita dyan, ha? Saan po kayo ngayon, Ma'am Lalaine? Ano po, sir? Saan po kayo ngayon? Nandito po ako, sir, sa Saudi. Wala po kayong asawa dito sa Pilipinas? Wala po. 7 years na po akong hiwalay. 7 years nang hiwalay. Si Boy naman, Arnold. Saan po kayo ngayon, sir? Sa Muscat, Oman, sir. Wala po kayong asawa Province dito ko po ay sa Pilipinas? Capiz. Capiz po. Wala po kayong asawa dito sa Pilipinas? Nasa kabilang bahay po, sir. Wala. Okay, sige. Usap po kayo. Timer start. Pasok. Saan ka sa Saudi? Sa Damam po, sir. Sa Damam. Dito lang. Malapit lang sa akin. Mga 1 oras kalahati. Ilang taon ka na dyan nagkatrabaho, sir? 16 years na.
tagal na pala. Isang amo lang, hindi ako naglipat-lipat. Pero dati, nagtatrabaho ako sa office, yung papa ng, ng madam ko. Tapos pagka, kinuha nila ako, hanggang ngayon di na nila ako binalik. Ito dito lang, on call ako, na kung saan pupunta yung amo ko, doon sasama. Kung anong inuutos, yan ang ginagawa. Maganda naman yun eh. Isang amo lang kasi alam mo na yung mga ugali nila. Hindi ka na dahil lang pag palipat-lipat ka eh. Hindi mo naman alam yung mga ugali ng amo. Kabalik ko lang nung June, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Pareho pa tayo nung kababalik ko rin dito eh. Bakasyon ako June, August 30 ako dito bumalik. Bago pa lang. Ilang buwan pa lang 3. Magtatatlong buwan pa lang ako dito balik. Saan ka sa Pilipinas? Sa Capiz yan. Capiz? Ikaw, saan ka sa Pilipinas? Mambusaw. Mambusaw. Akbang lang ka. Kwartero ako. Lapit lang, 30 minutes. Takbo ng motor. Ano sa Mambusaw? Anong barangay? Barangay Munay. Barangay Bato-Bato po. Sa Bato-Bato. Lapit lang. Bayan ako ng kwartero. Sa kwartero lang ako. Kwartero. Alam ko yan eh. Kwartero. 30 minutes lang ang takbo ng motor galing sa amin papunta sa inyo. Ilan na anak mo, sir? Yung dati kong kinakasama, 2 ang anak. Pero ako wala akong anak. Yung sa asawa mo ba? Wala. Di kami nagkaroon. Hanggang nagkahiwalay. Ibig mong sabihin, sir, yung sa una mong asawa, may 2 kayong anak. Hindi, bali bago kami nag-asama ng dati kong asawa, may anak siyang 2. Tapos ang pangalawang anak niya, yung babae, 2 years old bago kami nagsama, pinabinyagan ko na sa apelido ko. Hanggang ngayon, 25 years na siya, apelido kong dala. Pero hindi ko anak. Pero wala kayong yung sa inyo na wala kayong sariling anak. Wala. Tapos may asawa na siya ngayon. Ang asawa niya, alam mo kung sino? Best friend ko pa. So, okay lang. Nakamove on naman ako. Ano lang yan? Bahala sila sa buhay nila. Basta masaya ako sa buhay ko. Kaya masaya naman mag-single dad, single masaya naman eh. Ikaw may anak ka sa atin? Oo, 5 anak ko. Palagi siguro brand out on sinyo. Wala siguro talaga. Bakit? Asawa mo eh. Hindi naman ah. Kasi Lang talaga noon talaga yung mga time na yon. Pag sa bukid kasi pagka alas 6 pa lang itulog na, di patay ng ilaw, di alam na eh. Nagdami kasi hanap kami ng babae, puro lalaki kasi yung anak eh, kaya hanap ng babae, mga babae. Yan ang mahirap. Sa sobrang habol, di dumami. Naparami. Oo, nagparami ka. Maganda yan kasi maraming ang anak. Di ako wala eh. Wala akong magawa. Dahil ganun talaga ang buhay natin. Pero ako may pinapaaral akong yung anak ng kapatid ko na ako nagpalaki hanggang ngayon. Ako nagpaaral, college na, sa Purisima nag-aaral. Ruwas. Lalaki din. Ganun na lang, yun lang ang natupag. Ilang taon ka na, sir?
43 na ako, ikaw. Magtanda, 46 na ako eh, matanda pa pala ako sa'yo. 3 taon lang yun ang pagitan eh. Mature na yung mukha mo, sir. 42 siguro, stress na stress ka sa life mo ay. Sinabi mo pa. Huwag mo sabihin. Akala ko masaya ka, sir, tapos stress mo pa. Stress. Huwag kang ma-stress, enjoy mo lang sir yung ano mo. Enjoy mo lang yung life mo, naging single ka, masaya maging single. Enjoy mo lang, huwag kang masyado mag-stress. Actually, may mga nakalipas naman sa buhay natin. Pero sabi nga nila, move on. Ako, nag-move on ako. Pero sa totoo, prangka, mahirap ako makamove on. Oh, in the past ko sa asawa ko, 6 years before ako nakamove on. O sa 16 years na namin na nagkahiwalay, tipin mo, sa 6 na taon bago makamove on. Ang hirap. Pero dahil sa maganda naman ang performance ko sa trabaho, kahit amo ko, tinutulungan nila ako kung paano ako makamove on. Paano ko i-manage yung sarili ko. Maswerte dahil sa nagkaroon tayo ng amo, nagkaroon tayo ng trabaho, pero sa love life, talagang down tayo. Wala tayong magawa dahil ganun. Katulad sa'yo, yung sa ibang bansa, malay ko, baka may boyfriend ka sa Pilipinas, maliban sa asawa mo. Ay, nako sir. Oo, may boyfriend ako dati sa Pinas, LDR 3 years kami. Yung June, bakasyon, okay pa kami kasi sana magkita na kami. Sabi ko sa kanya kasi yung mga amo ko nasa Thailand bakasyon, so kailangan ko magpa-booking ng ticket para makahabol akong mura ba na ticket. Sabi ko, bayaran niya muna tapos pag uwi ko na lang, bayaran ko siya. So, yung ginawa niya, hindi niya ako binooking. Sabi niya, bakit saan daw yung pera ko? OFW daw ako, bakit wala ba akong pera? Sabi ko sa kanya, paano ako makapagpadala ng pera pang bayad? Kasi wala dito mga amo ko. Alangan naman na lumipad ako doon sa labas dito sa Saudi, lumabas para lang maghulog. Sabi ko, wag kang mag-alala. Kasi 2021, engaged na din kami. 2021, parang mag-asawa na nga kami. Tapos, yung pauwi na ako ng June, nagka-chat din kami, nagchat-chat pa kami, tapos nga musta ko sa, hindi na siya halos ga-online. Tapos sinayaan ko na din, habang nasa Manila ako, doon ako sa kapatid ko nag-stay, hinintay ko na so parang hinayaan ko na, sabi ko, bakit sabi ko, ipilit ko yung sarili ko sa iyo, sabi ko, marami pang lalaki sa mundo, bakit ikaw lang ba yung lalaki? Hindi mo lang naintindihan kasi palagi brand out doon sa atin eh. Walang hindi, signal. sa Cebu siya, sa Cebu. Hindi siya. Tapos, yun pala, may na siya, yung habang naghahinintay ako na mag-message siya, tawagan niya ako, may kalandian na pala siyang bago. Yun. Siyempre, LDR. Yung pabalik, tapos yung pabalik na ako dito, hinayaan ko, hindi na din ako pumunta. Bakit ako pupunta ulit doon? Yung una, ako pumunta sa Cebu 2021. Ako talaga pumunta dahil pinadalhan niya ako ng pera pang pamasahe. So, nagpunta talaga ako, na-meet ko yung mga magulang niya, mga kapatid na lahat, mga mabait. Tanggap ako ng mga magulang niya. Kaya wala silang masabi sa akin. Mahal na mahal ako ng magulang niya. Tapos, yun, hindi kami nagkaintindihan. Tapos yung August 29, nakita ko, gin-profile na yung gin-cover photo na yung babae. Yung naging ex na din niya. Tapos, sabi ko, okay lang, parang wala na din sa akin. Siyempre, 32 years old pa lang siya. At saka ako 46, sabi ko, mas bata pa siya. Sabi ko, naisip ko din na, parang hindi ako siguro para sa kanya. Okay, pero mas matanda din yung mukha ng babae na pinalit niya sa akin.
Tapos yung dito din, nandito na ako, panay siya tawag, panay siya chat na ganito, sabi ko ayaw ko na. Some beses na sabi ko na ginawa mo yan, hindi na. Sabi ko, alam mo ugali ko pag sinabi kong ayaw ko na. Sabi ko sa kanya. Yun, wala na. Ganun talaga. No, sayang lang. Siya naman nagsira eh. Sabi niya, kahit anong mangyari, kahit mag-away tayo o magbagyo man o walang pagbabago. Pero siya yung unang okay lang. Lalaki lang yan. Mga sinasabi Ay! na kahit na malayo tayo, miles away ang pagitan, naniwala ka ba? Oo, sabi ko sa sarili. Kaya ako naniwala. Sabi ko sa sarili ko, bakit? Sabi ko, stress ko yung buhay ko sa'yo. Bakit? Ikaw lang ba yung lalaki? Ginagawa ko, focus ko sa trabaho. Pag wala akong ginagawa, nood ako yung mga YouTube, tawa ng tawa ko. Kasi naka-move on man hanggang nakalipot man. Parang wala lang nangyari. Pero may nangyari. Nandyan yung mga anak ko. Pero may nangyari na rin, ma'am. Importante naman sa akin, mga anak ko. Family. May nangyari na rin, ma'am. Opo, yung 2021 may nangyari naman. Pero okay. Siyempre, Mas ano mo yun eh? Boyfriend mo yun eh. masakit din, iniyakan ko din siya. Pero ngayon wala na. Lipas na. Maliit naman yun, ma'am. Mahirap Na. lang ganun kasi, Mali- ano, Maliit naman, ma'am, no? Di, pass is pass. Ganun lang yun. Kung darating man ang panahon na magkatagpo kayo, di Panginoon na makapagsabi nun. Halimbawa, pwede ko ba makuha itong Facebook account? Hoy, sa mga basher namin dyan, labas na kayo. Ha? Pwede ko ba makuha? Ano Facebook accounts mo? Ano, private mo lang sa akin. Ha? Okay. Narinig mo ako? Oo, narinig kita. Mamaya, private message ako ng boyfriend mo. Nako, hirap yun. Ay, nako sir, kahit magtuwad ako dito, wala akong boyfriend Huwag mo dyan sa naman ako Pinas. tawagin, Wala. sir. Hindi naman ako teacher eh. Ayaw nga pala, mas matanda pa pala ako sa'yo, no? Oo. Ano lang, gano'n lang sa pangalan ko, gano'n lang yun. Baka makita ko ng mga nagka-live ako dito, baka tuwang-tuwa yung tatawanan pa ako ng mga anak ko eh. Ano yung ayos lang yun? At least, nakita nila ikaw. Di ba, masaya ka. Ano lang yun? I-invite mo nga yung mga basher mo para maraming manonood eh. Oo nga, mga marites, tingnan nyo, nandito ako, naka-live ako ngayon, mga marites, Kung manood kayo, tapos chismis nyo kami, ganito, ganyan. Oh. Tapos magsisilos-silos sa amin yan. Ako, mamatay kayo sa silos. Hindi yun sila sir, magsisilos, matutuwa pa yun sila manonood ng video eh. Basahin mo mamaya ba? Maraming mga basher dyan, tapos iba, aywan ko lang. May mga kilala tayo dyan, mahirap na, pero masasabi ko lang sa inyo, mamatay kayo sa inggit. Stop it. Walang ganyan dito. Tapos, ano nangyari? I-comment nila at least, wala. Ngayon, ma'am, ano po hanap nyo, ma'am, sa isang lalaki? Yung hanap ko lang po sa isang lalaki, hindi naman yung simple lang, yung matanggap ako kung ano ako, simple, natural. Kung mahal niya ako, simple, kasama na yung mga anak ko dyan, dapat mahalin na din. Pero kung ako lang mahal at saka yung mga anak ko, ibaliwala na, di wag na lang. Tama po. Yung kaya ka po bang pakasalan? Importante naman talaga sa akin. Siyempre, pag mahal mo mahal ka ng isang lalaki, dapat lahat-lahat mahalin mo yung anak, pati yung buong pamilya niya, tanggap mo kung ano.
Yung kaya ka po bang pakasalan? Sabi ko po, yung binata din, yung walang sabit, hindi, yung hindi kasal. Kasi ikaw, Okay lang, sir. kasi ikaw, sabi niyo po, ikakasalan sana kayo nun, di ba? Opo. Gusto mo ba ituloy ulit yung kasal na naudlot? Pwede naman ipatuloy yung kasal sa ibang lalaki, wag na lang sa kanya. Ayun nga po, kung sino man po yung, ito kay sir, ibig ko sabihin ba? Pag sakali. Iwan ko, sir. Oh. Hindi po, Natulala yan. kasal po kayo doon sa asawa nyo na yun, sir? Kasado ako doon sa dati. Kaya nga sabi mo, pag minahal mo isang babae, mamahalin mo din yung mga anak niya. Tama. Minahal ko yung anak niya bago yung nanay. Kaya pinakasalan ko. So, ibig sabihin, ma'am, hindi ka pwedeng pakasalan nito. Ngayon po, okay lang sa'yo na walang kasal mangyari. Ngayon, kung Okay gusto naman, mo- sir, kasi Hindi, pag-usapan muna natin yan. Mahirap yung kasal-kasal. Hindi yan kanin na mainit pagka ilululuwal mo eh. Magkilala muna tayo. Kilalanan natin yung bawat isa sa atin kasi magpadalos-dalos tayo ng desisyon. Mahirap yan. Hindi naman, sir, ibig sabihin na ikaw yung pakasalan ni ma'am. Kaya tinatanong ko si ma'am kung gusto niya po bang kapakasalan ng isang lalaki. Oo. Kasi nga, baka mamaya hindi ka gusto ni ma'am eh. Pwede yan, pwede. Pero advice ko lang, piliin mo lang yung kaya kanya yung panindigan, hindi yung katawan lang o pera. Basta kung bibigyan niya sa'yo yung pangalan niya, di bakit hindi? Ano lang yun. tama. Pero, piliin mo yung lalaki na hindi naman sugarol. Baka mamaya, aywan ko sa'yo. Ako, hindi ako sugarol. Baka ikaw hindi ka sugarol. Hindi Baka ako, ikaw na yung hinahanap ko. Bisyo ko lang. Basketball, barkada. Barkada namin, pupunta sa kung ano-ano. Pero hindi ako nagsusugan. Ni marijuana nga, hindi ko nga natikman yan. Oops. Bawal yan dito. Oh, totoo. Yun na nga po, ma'am, kasi nagbe-base ako doon sa dati niyo pong boyfriend, kakahiwalay mo lang, sabi mo. Bata po kasi yun kaysa sa'yo. So, ano pong gusto mo sa isang lalaki? Yung tulad din po doon, bata po ba? Binata, pakasalan Hindi, ka? kahit may asawa, kahit hiwalay, kahit na may asawa sa dati o basta hiwalay, kahit matanda, okay lang sa akin. Walang problema. Kahit kasal, kahit di ka na mapakasalan, ganun. Okay, kasi actually, sir, kasado din ako sa una kong asawa sa sa mayor. Kasal kami sa mayor. Paano po yung boyfriend mo sana na yun? Na sana, engaged na kayo. Ano yun? Hindi naman kayo magpagpakasal? Pero sabi naman nila pag nagpayag naman yung sa pirmahan ba yung una mong asawa, kung payag naman sa magpakasal sa magpakasal ba ako ulit, wala naman, basta magpirma lang daw yung asawa ko. Pero hindi ko naman kinausap yung asawa ko. Yun po ba yun? Pag pumirma siya na walang pakialaman, pwede ka na magpakasal, ganun. Iwan ko, sabi nila gano'n daw sa abogado magpirmahan kami sa abogado, sabi nila pwede daw, pero hindi ko naman kintry. Annulment yun. Yun. Iwan ko, wala naman kasi akong alam sa mga ganyan. Basta sabi-sabi lang nila. Hindi ko naman din try nga ako mismo nag-confirm kung totoo ba o hindi, kasi parang wala naman sa ano ko. Ako hinihintay ko na lang, mamatay na lang yung ex ko para makapag-asawa ako at mapagpakasal. Wag naman ganyan, sir. Grabe ka naman kahit ano yon, asawa mo pa rin yon, may pinagdaanan pa rin kayo. Kami nag-usap na sa barangay, nag-usap na. Ang ano ko sa kanya, sabi ko, magpirmahan tayo, tapos mag-asawa kayo, walang problema. Hindi naman ako Kami maghahabol ngayon sa na iyo. yung sir.
Yung tingnan mo kami ngayon yung una kong asawa. Ang ano namin, parang magkapatid yung turingan namin. Uwi din ako sa bahay namin. Nandun din mga anak namin. Isang kakainan din kami. Pero as in, nag-ausap kami as in kapatid lang. Kain lang siya tapos uwi na din doon sa bahay niya. Ako, dito din ako sa mga anak ko. As in, maganda yung relasyon namin ng asawa ko sa paghiwalay namin. Sa akin, Pero bago din kami mga 3 years din bago kami nagsimula, nag-abroad, naghiwalay kami, tapos pumunta ako dito ng Saudi. Tapos pag uwi ko, saka na lang kami nag-usap 3 years bago kami nagkibuan. Pero ano po ba dahilan nun, ma'am? Naghiwalay kayo? Na malaking yung long story, Sir DJ. Wala. Ayaw ko ng masakit pa. Baka mamaya pa maiyak pa ko dito. Yan na, pas-ispas, ayaw ko na yung pag-usapan. Pero sa totoo lang, sobrang bait ng asawa ko. Pero may talaga, hindi yung may talaga na sa kanya. May red flag pa rin. may bagay na nahanap. Wala ka talagang masabi sa asawa ko. Walang bunganga, walang kahit na wala kang marinig sa kanya. Kahit nagiwalay kami, kahit pagsabihan niya ako ng mga masamang wala akong natanggap. Bali, ikaw yung nagipag... Proud na proud nga ako sa asawa ko. Pero kinausap niya ako, sabi niya, kung po yung nag-uwi ako, sabi niya pwede na ayusin namin ulit yung relasyon namin. Pero ako na, tumanggi ayaw ko na, sabi ko ayaw ko na. Basta nasaktan ako. Basta nasaktan ako ng isang beses at minahal ko yung lalaki at saktan na ako ng isang beses, binigay ko yung parang lahat-lahat ng pagmamahal ko ang isang beses lang na sinaktan niya ako. Sabi mo, sobrang bait. Ano yun, ma'am? May third party po ba? Ganon? Parang ganon. Yun na. Tapos na. Yun ang rason. Naghiwalay kayong dalawa. May third party. Yan. Siya ha, hindi ikaw ha. Siguro, hindi ko man kung sino sa amin dalawa yung may mali, ako o kung siya. Pero dami sir na mga dahilan about sa pamilya namin, mga involved, mga kapatid ko pag nagkakatira. Basta parang naghalo-halo na lahat. Kasama na family problem. Hindi ba na sa family problem, basta hirap kasi pag sang bahay lang kayo tapos pamilya mo nagkakipag May doon sarili din naman kayong bahay, di ba? Gulumon ka mo. Opo, may sarili kaming bahay pero yung ko minsan yung mga pamangkin ko nakatira sa akin. Yung kapatid ko din na isang lalaki nandun din sa akin. Basta hirap. Laging may hindi ko man tinter. Nagsimula lang yung yung nagtrabaho sa Boracay. Doon yung basta ayaw ko na Ibahin mo na Ayaw ko yung ng usapan. Huwag mo na ulit-ulitin yun kasi ma-recall mo lang yan sa isip mo yung nakaraan. Kaya nga gusto ko yung masaya kaya yung nakita ko yung live ni DJ Jel, parang na nakakit na parang natuwa ko, sabi ko sa sarili ko, subukan ko kaya sabi kong sumali dito, baka dito ko na makita yung lalaki na hinahanap. Correct. Kaya nag-message ako doon. Tapos may isang friend ako na sumali din pala siya dito. Tapos sabi private message na ako na sabi niya, gusto mo sumali sa live ni DJ Jel? Sabi ko, oo, bakit? Sabi ko, nakita ko yung message mo. Sabi na, tuwang-tuwa siya na. Sabi niya, sumali ka, i-message mo si Sir Jel. Sabi niya, may number ako dyan sa sa imo. Sabi, sige, try ko, Sabi ko, Sabi ko, subukan ko. Sabi niya, oo, subukan mo, baka dyan mo na makita yung maging boyfriend ko. Sabi ko, maging boyfriend talaga. Sabi ko, gusto ko lang yung
itry ko lang, tsaka kung sakali lang, sabi ko, kung may makita ko, wala, okay lang, sabi ko, basta at least nasubukan ko. Pwede yun. Hindi ano na siya. Kaya yun, Kilalanin mo na bawat isa bago pasokin yung... mas maganda yung kilalanin mo na yung sarili sa isa't isa. Huwag yung katulad nito, first time natin na nagkita nga, agad na gano'n na ma-in love ka agad. Hindi naman gano'n. Dapat kilalanin natin yung isa't isa. Lagyan mo muna preno yung ilong mo baka mamaya hirap yan. Totoo nga, kukunin mo yung Facebook accounts mo or imo number ko. Dito na lang sa dito sa group chat na i-private, ko na lang mamaya. Dito. Message mo lang ako sa accounts ko. Nandiyan naman yung profile kong motor. Okay. Kasi ako naglalagay ng kanya yun sa Facebook profile. Kailan ba matapos kontrata mo ulit? Sa next 2016? Ay, naku, 2026? 2027 ako uwi. 26, finish na yung 2026, finish na yung contract ko. Tapos, mag-extend ako 1 year kasi mag-uwi ako. Yung birthday ng anak ko ng babae, magditibo sa September. Kaya sabi ko, mag-uwi na lang ako, sabi ko, September 18. Pero uwi ako September 13 kasi birthday ko din September 13. Kaya 18 sa kanya, sabi ko magdibo na lang siya uwi para makasama ko siya. Kasi ilang years na din na Pasko, birthday nila, wala ako. Kahit isang Pasko, wala ako, hindi ko sila nakasama. Mag 6 years na matapos ko yung kontrata ko dito, 2 years, 8 years na ako dito, hindi ko sila nakasama. Pasko, mga ganun, birthday nila, hindi. Ako next year, uwi na ako, hindi na ako babalik. Pahinga na ako. Pagod na rin. Dami na siguro, pahinga ka mo, dami na siguro ipon mo, magnegosyo ka, ganun. Di naman, lang kasi katamtaman lang na kita. Nahinayang kasi ako doon sa mga naipundar na walang income. Sabi ko, uwiin ko na lang, ako na lang magmamanage. Kasi mahirap yung pagkatiwala mo sa ibang tao tapos gagastusan mo, wala namang balik. Wala din, sayang lang. Diba? Sabi ko, naisip ko, uwi na lang ako na lang mag-manage para na naman kahit papaano, kahit kunti lang ang kita, basta kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kasi sa totoo lang, dito sa abroad, ang hirap talaga ng kalagayan. Lalo na yan, magpapasko, wala hindi mo kasama yung pamilya mo. Saan ka, sir? Sabi mo? Sa Oman? Sa Oman, Muscat? Sa Muscat, Oman. Dito ako sa napakalungkot na lugar. Masaya lang dito pagka weekend. Bakit dito sa Saudi lungkot naman? Hindi nga ako dito makalabas-labas, wala nang diop sa loob lang ng bahay. Wala kayong diop dyan? Wala. Dito lang ako sa loob palagi, nakakulong. Natakot lang yung trabaho ko, wala stress. Pwede ako mag-out. Depende kung may tawag sa akin, hindi ako lumalabas. Minsan pag ngayon diop ko, nagme-message yung kaibigan, pupunta kami daw ng dagat, mag-fishing. Sabi ko mamaya, swerte mo kung may day off ka dito. At saka swerte mo din kung mga trabaho mo, mga cleaners, ganun, cleaners, mga ano lang yung trabaho mo, 8 hours lang. Sapin mo yung amo mo, kahit lang, yung half day, magpupunta lang ako dyan sa kaibigan ko para makapagpahinga kayo kasi hirap kaya ng trabaho nyo, wala kayong pahinga. Ay, ayaw ko din na maglabas-labas dyan na maglaskwatsa lang dyan sa labas, maglabas lang para maggala-gala, ayaw ko.
Mas mabuti Mm. pang dito na lang ako sa loob ng kwarto ko. May pahinga naman ako 2 hours, ganun. Okay lang, Ingat lang kayo sanay dyan. lang. Mahirap na. Alam nyo naman ang bansa na yan. Stricto dito sa stricto dito sa Saudi. Mas Kahit maganda dito. dito sa loob kang bahay, i-safe ka. Kahit dito, ano man. Pero dapat dito, marunong kang makisama. Marunong kang magrespeto ng kanilang culture. May Kasi ako dyan eh, naman may natin- kaibigan ako dyan sa Oman. May kaibigan ako dyan sa Oman, katrabaho siya. Kinukuha nga niya ako eh. Kung gusto ko daw mag-cross country, sabi ko, ayun, ayaw Pwede ko. naman eh. Ang lapit-lapit lang yan. Pwede mong alakarin eh. Ayaw. Pagitan lang kaya ng Ayaw. Saudi at saka Oman, ano lang, pader. Ayaw ko ng Diyan sa Oman. kabila, Saudi. Oman ito. Oh, Oo, kasi Oman at saka Saudi, parehas lang naman yun sila, parehas na real. palagi ako pumupunta diyan ng boundary ng Saudi at saka Oman kasi ang amo ko pag pumunta kami ng halimbawa Dubai, magkahilera eh. Dubai, Mm-mm. Abu Dhabi, Sharjah tapos Saudi. Magkalapit-lapit lang 'yan. Palagi kami diyan pag pupunta ng probinsya. Yun, gusto ko magpunta ng mga ganun probinsya kasi siyempre libre ka sa pagkain, may allowance ka pa. Higit yung iba yung sweldo mo. Kaysa mag-stay ka lang dito sa isang area, wala, ganun lang yun. Magasto pa kasi bibili ka ng pagkain. Pero kung kasama mo yung boss mo, di libre pagkain, libre lahat. May allowance ka pa. O di may sweldo ka pa. Kaya, Saan ka pa nun? Ngayon, tulog pa. Sabi niya, tatawagan niya ako. Sabi ko, di ko ngayon eh. dito Yung- ngayon, ay, Friday, din eh. Wala Oh, din, sabi niya, tulog din sila. Kagabi. Ito. Kagabi, 2:00 na ng madaling araw natapos yung trabaho ko kasi pumunta dito yung pinsan ng amo kong babae. Tapos yung, Wala ba ikaw Ah. kasama dyan sa bahay na katuwang mo? hindi, ako lang dito isa. Kami dito, Na ano nga ako dito ito. nainis din ako dito sa amo ko. 2018 pa ako dito nag-start pero nainis ako. Sobrang bait kasi nila pero nainis ako kasi yung sahod ko ba, problema ko yung sahod ko simula 2018, 1,500 real yung sahod ko. So, yung umuwi ako, desidido na talaga ako na iwanan sila. Punta na talaga ako ng Dubai. 3 flight ko sa Dubai, cancel ko kasi yung parang naisip ko ba na yung bait-bait nila sa akin, parang pamilya yung turing nila sa akin. Tumawag yung amo ko. Abusuhin yung Nagaiyak-iyak ba? Tumawag, nagaiyak na nalaman nila na sinabi ng isang kaibigan ko na hindi na ako babalik, na nasa Dubai na daw ako. Sabi ko, hindi naman ako sa Dubai, nandito pa ako sa Manila. May nagsabi na nasa Dubai ako, sabi ko, hindi, sabi ko, babalik ako, sabi ko, 3 flight ko sa Dubai, gin-cancel ko, kasi naisip ko din kahit ganito yung sahod ko mag 1.5, at least yung pinapakita nila sa akin, anytime nga magsabi ako sa tatay ko na mag-advance ako ng ganitong pera, ganito, binibigay niya, tapos sa pagkain, wala akong problema na nila ako. Parang alagang-alaga nila ako, hindi katulong yung turing nila sa akin, parang pamilya yung turing nila sa akin. Kaya yan, naisip ko baka sabi ko, pumunta ako ng Dubai, hindi ko naman sigurado kung mabait yung amo ko doon mapuntahan o baka magsisip ako. Kaya pinalikan ko sila, sabi ko tiisan ko na lang kahit ganito 1.5 yung sahod ko, at least alam ko na yung ugali nila at alam ko na yung araw-araw na gawain ko, kung ano gawain ko sa bahay, yung ganun. Sabi ko bakit maghanap ako ng malaking sahod kung baka makapahamak ka sa akin. Kaya dito na lang ako. Okay na yan. At least kahit paano may sweldo ka. Iba nga, wala kang 3 buwan bago swelduhan eh. Yun ang mahirap. Paano naman pamilya mo sa Pilipinas?
Di ba? Kahit at saka minsan minsan nga din natuwa din ako sa tatay ko, nanay ko. Minsan mga anak ko, siyempre sa ano yan sa mahinuhulugan kasi akong motor. Kaya wala talaga akong masib na pera sa 1.5. Nagalitik yung ulo ko kung ano paano ko ba So, minsan, minsan 200 real, minsan 200 real. Ipadala ko yung 1 tray sa akin yung 200 real dito. Pang in case of emergency, may save akong pera kahit pa paano pa unti-unti. Minsan talaga may darating talagang problema sa Pinas, mga anak mo ganito, mga ganito, na wala akong ganito. Siyempre, tayo namang mga magulang, hindi naman tayo makatiis sa ating mga anak na may ganun, may hingin, na may problema. Hindi ka naman. So, yung 200 na yan, i-ano ko yan sa amo ko. I-ano ko yan sa amo ko. Sabi ko sa amo ko, tatay, pwede isend mo yung 200 real. No? Sabi niya, bakit? Sabi niya, kapapadala mo lang, bakit? I-send mo na naman to, wala ka nang naipon para sa sarili mo. So yung anak ko ganito, wala daw siyang ganito, ubos na daw yung pera. Sabi ng tatay ko, sige na, itago mo na yan. Ako na magpadala doon ng pera yung sa anak mo, itago mo na yung pera para sa sarili mo. Tapos sabi ng nanay ko, sige na, tago mo na, bigyan ka na ng tatay mo. Siyempre parang natawa din ako kahit papano ba, parang ang hirap din sila iwanan kasi yung pinapakita nila sa'yo na tapos pag pa kami yan, pag mag-uwi ako yan sa airport, sila yan ng nanay kong tatay yun. Na yan, Uber patakdan, wala akong pagod, tatay ko doon tapos yung sabihin niya kasi tatay ko nagtatrabaho yun sa Saudi Airlines. Kaya yung mga airlines sinasabi niya, ingatan niyo diyan ha, anak ko yan, anak ko to. Sabi niya, ingatan niyo. Kaya natutuwa din ako. Parang na-appreciate ba nila yung pag mo. Pag minsan, pag naglabas kami, nilalabas nila ako, nakasama sila, may mga Pilipino, may mga kababayan din natin, sinasabi nila na mag-usap yung mga ang katulong, sinasagot ng mga alaga ko na hindi namin yan katulong, kapatid namin to. Pinapakilala kapatid nila ako, hindi nila ako katulong. Tapos sabi naman ng mga katulong na, ang bait talaga ng amo mo, no? Paswerte mo, may ganyan na mga amo na ganyan. Sige, naglamig na yung kape. Papatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo. Thank you so much. At time, good luck. Salamat, sir. DJ Ewan ko, ambot sa langaw. Oras natin 44 minutes after 2 na ng hapon. Lumamig na yung kape. Higupin niyo po muna. Rizal Mariporas, mayong hapon tayo. Maglaon ka na lang para wala sakit sa ulo Thank you kay Grace Juan La Parejo. Kay Janaline Tabisaura sa ulitin. Thank you. Susunod po natin makakasama ngayong hapon. Nasa line 1 si Rayman, pagkatapos si Ana Guadayo. Maraming nanghinayang kanina, no, doon sa sinabi ni girl na sobrang bait ng asawa niya at hindi niya maamin-amin, no, kung bakit kaya, anong rason, bakit niya hiniwalayan yung mister niya. Ay, sobrang bait naman, meaning walang maling ginawa. Ano masabi mo, Mr. President? Ewan ko, ambot sa langaw. Okay, ayan na. Ambot talaga to sa langaw mamaya, madilim. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Open niyo po ulit yung camera mo, sir, kasi nakita na po kita kanina. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.
pakiayos po muna ng mga kamera ninyo. Huwag po kayo tumalikod sa maliwanag, ma'am. Eye level po dapat yung cellphone, ha. Pantay po sa mata para okay. Parang natitig kayo ng picture, ganyan. Against the light po kayo, ma'am. Hindi po kayo kita. Huwag po kayo tumalikod sa maliwanag. Kung may sandalan po kayo, mas maganda. Sir, hindi po kayo kita sa live, sir. Ulo lang po yung nakikita. Pantay po yung cellphone sa inyo. Para hindi po kayo mukhang natutulog sa live. Baka mahawaan viewers natin, matulog sila. Ma'am, against the light po kayo, ma'am. Hindi po kayo mamukaan, ma'am, kasi maliwanag po yung likod mo. Pwede po yan kung ilapit yung cellphone sa inyo. Para maka-focus yung camera. Pero kung malayo sa inyo yung cellphone, hindi po kayo mamukaan. Blurred. Lapit yung cellphone, ma'am. Pasuyo ako. Naglalag na si Boy Manager. Ayan. O, klaro na si girl. Kasi malapit na sa camera. Sound check nga tayo. Rayman, saan po kayo ngayon? Nasa Fairview po, sir. Ah, hindi. Si Rayman ba? Si Boy? May na-signal niya. Saan po kayo ngayon, sir? Hello po. Wala tao balay nila, manager. Sige. Pasuyo nga po muna kay Boy Manager. Standby ka, ma'am, ha? Wala tao bahay nila. Pag kayo umutang sa akin, bus tawag nyo sa akin. Pero pag ako maningil, wala chinilas. May chinilas labas ng pinto pero wala tao sa loob. Pag tumalikod na ako, sabihin ninyo, ayun na mabaho, umalis na. Pero pag kayo mumutang, bait-bait nyo sa akin, tawag nyo sa akin, boss. Wala tao bahay ni sir, no? Palipatin mo ng pesto ng manager ng 49 minutes after 1 o'clock or 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Shoutout ko nga itong mga nag-share ng live natin. Kay Carillo Lalihan Janet, kay Maria Reanggurin Andoy, kay Independent. Ganda ng name, Independent. Ate Martina Barayuan, thank you. Kay Amping Kasing-Kasing. Maraming salamat kay Eben Samandig Judian, kay Salud Dores Len, maraming salamat. Good afternoon, ha? Hello na rin kay Aden 5, Annabel Digala or Anali Digala. Thank you. Angel Bert Madanay, Prisyo, kay Jing Sirolf. Kay Death Coroma, thank you. Cecilia Basas, Santa Rosalina, Colarte, Barbadillo. Kay NCF Romeo Cagas, thank you. Lunining Sibulan Villena, kay Jen Briones. Anisita de los Trias, thank you. Okay na, sige. Mamaya po yung ibang shoutout, ha. Yung mga nag-share ng live natin. O, balikan ko na, no? Si Rayman, pagkatapos si Ana. Nasa Fairview po kayo ngayon, ma'am, no? Wala po kayong asawa o boyfriend? Wala po, sir. Si Rayman, saan po kayo ngayon, sir? Lugar, province, bansa? Po ako nagtrabaho sa Negros po province po. Quezon province? Opo. Aha. Wala po kayong asawa ngayon, girlfriend? Wala po, wala. Sige, Focus usap. po ko sa trabaho.
Usap po kayo ni girl. Timer start. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ilang taon na po kayo, ma'am? 38 na po, sir. Attorney, Opo. Ikaw po. ako 18 pa lang. Hindi na lahat sa'yo. 18 nung 40 naturjak. na ba? 40. 40. Mm-mm. Ah, Pero 18 may nung, ano po? May anak na po kayo? 18 yung edad nung naturjak si sir. Ah, Pinatawa lang kita, ma'am. nasaan po yung anak niyo, sir? Nasabi ko dito sa Nasa- Cebu yung yung isa, yung dalawa dito sa Negros Aral. Yung isa yung college nandito po sa Cebu. Ah, Kayo yung po, ano niyo po, yung ilang ano anak niyo po? po? 4 po eh. Ano po? 4. Ilang anak niyo po? 4. Pasensya na Apat po, na ma'am. po, Di sir. gaano marunong magtagalog. Yung signal niyo po kasi sir malabo. Wag niyo lang po ikalaw yung kamay para po stable yung internet mo. Di gaano marinig. Ay na signal eh. Ano na po yung signal niyo, sir? Hindi ko po masyadong maintindihan yung boses niyo eh. Mm. Ma'am, para naka ata, hindi. Di gaano liwanag yung niyo, boses. Mahina nga po internet ninyo sir, kaya ganun po, hindi nyo masyadong maintindihan si ma'am. Lumipat ka po ng pwesto, ikaw lang po pwedeng gumawa niyang paraan dyan sir. O tatawag na tayo ng ambulance. Anong pinag-abalahan natin ngayon, ma'am? Ah, wala po. Nagtatrabaho po ako, sir, kasambahay po. Dito po sa Fairview. Anong- Hindi rin gaano maintindihan yung boses niyo. Sir, lumipat po kayo. Pasensya na po Nagtatrabaho sa Tagalog po. po. Kasi Sir, lumipat po kayo ng pwesto. Kasi pag mahina po yung signal ninyo, hindi mo maintindihan si ma'am. Okay lang po yung Tagalog mo kahit sagol ba. Halo, no problem. Pilit namin kayong intindihin kahit mag-Espanyol o nihunggo mo kayo dyan. Signal lang po kasi sir ang nawawala sa inyo kaya po hindi nyo kami naintindihan. Huwag po kayo kumabli sir sa sa pader ba. Kasi kung data yung gamit mo, hindi stable yan sir. Makyat ka sa bubong. dito na po ako sa taas. Ano, ma'am? Kayo na po magtanong sa akin. Ambot sa langaw. First time nyo pa, sir? First time ko rin po eh. Naiya ako. Kasi ako din. Nasaan po kayo ngayon, sir? Nandito pa ako, naka-duty ako ngayon, pero yung mga tao ko nagtrabaho nandito sa labas. Nandito ako sa sa Ano po? loob ng kwarto. Construction? Saan po? Dito sa Cebu po. Contraction. Cebu City. Opo. Sa Cebu. Layo. Dito po ako sa Manila, sa Fairview. Layo. Ha? Ang layo po. Pwede matanong kita, ma'am? Ano po? Tanong lang po, sir. Kung sakali, kung ikaw ang maging partner ko, tanggap mo ba ako? Kasi ganito lang ako eh. Hindi ko po kayo ngayon, sir, kasi bago lang tayo nagkakilala eh. Oh, yun nga po. Hindi ko sakasakali lang po ba?
Ambot sa langaw. Pag nagkaintindihan naman, sir, okay lang. Out of 10 star ma, mga ilang star na si sir ngayon? Sa unang araw, unang pagkakataon na nagkita kayo, nag-usap. Anong score mo sa kanya? Hindi ko po alam. Out of 10 na lang. Out of 10 na dapat kung below 5 yun, failure na yun eh. Pero kung mag 5, okay lang. Hanggang pa 10. Bigyan mo ng score si sir, ma'am. Sa ngayon po, mga 5 pa lang po muna. 5. Pwede na. Oh. Pwede na. Huwag lang mga failure. Sir, nasaan po ngayon ang asawa niyo, sir? Ma'am. Umuwi po sa kanila sa Surigao. Pero wala na po kayo? Matagal na po kayo hiwalay? 2 taon po. Pareho tayo. 2 years na rin kami hiwalay eh. May asawa na rin siya ngayon. Siguro tayo ang pinagtagpo. Joke lang po. Di ano lang po talaga. Kaya lang po ang layo po kayo ngayon. Mabait naman po ako. Kung hanap nyo ay mabait, pwede natin subukan para malaman mo kung totoong sinasabi ko. Yan lang po ako eh. Hindi lang talaga ako gwapo. Ay, hindi naman po ako naghanap ng gwapo kasi hindi naman din po ako maganda eh. Kung hanap na pagmamahalang panghabang buhay, pwede sa akin. Hindi lang ako saktan, gano'n. Ilan nga po, sir, yung anak niyo, sir? Hindi ko naintindihan kanina eh. 3 po. 3? Okay. Tanong na kayo, sir. Nahiya po ako sa iyo. Nagagandahan po ako sa iyo, ma'am. Ako rin eh, nahiya rin ako eh. First time eh. Alam niyo na maganda ka, di ba? Hindi po. Kasi para nagugustuhan ni kita eh. Oo, talaga. Kahit nahiya ako, sabihin ko talaga yung totoo. Ang tanggap na ako, hindi, okay lang din sa akin. Kasi, parang tawag ito, parang LDR din, tayo. Kayo po, sir. Gusto niyo pong pumunta rito? Mag-meet tayo? Pwede po. Kaso lang yung trabaho ko po, ito po yung trabaho ko na kasi 2 taon na po kasi ako dito, sayang po pag mag-aawala ako po, gusto po ka. Floating nila ako, mabayaran nila ako. Sayang po kasi kung bayad. Pero okay naman din. Kaya nga po. Magbalak din. Diyan na po kayo ba? Magbalak na po sa Diyan na rin po ba kayo nakatira sa Cebu? Opo. Dito na po ako lagi. Kaso lang lagi sa trabaho, DP. Kaya yun, yung katawa ko noon, parang nagloko siya dahil busy daw ako lagi. Yun ang dahilan. Sabi ko naman, alangan naman yung trabaho ko gusto niya na minto, ayaw ko kasi gusto ko na makabigay ako tuwing kinsinas, 15 days pag sa mga estudyante.
para kuan. May babaon ba? Pangbilis na, gano'n. May ulam. Saka may pambiling bigas, gano'n. Mhm. Ano po yung, ano niyo kuya? Ay, sir? Contraction, ano po kayo? Mason? Ako, lead man po ako sa sa carpenter po. Labor? Ano? Hindi ko po maintindihan yung salita niya, sir. Putol-putol eh. Leadman po, leadman. Ah, okay. Leadman po, leadman ba? Nagdala po ako ng tao. Mga panday ba, panday, karpintero. Kayo po, ano pong pinag-abalahan nyo dyan? Simbahay nga po. Kasambahay lang po ako, sir. Nagtatrabaho po ako kasambahay. Apo. Kung ano po, kung baka sakasakali, kung tayo man, pag pumunta ako dyan, tanggap niyo ba ba ako? Pero po, hindi ko kayang mag-Tagalog, magandang Tagalog. Titingnan ko po, sir. Kapag ano po, Papunta po kayo dito. Hindi tayo. okay po sana Nasa sa akin Cebu? punta ko na tayo na pagpunta ko diyan, pero ano muna tayo ng parang latihin muna natin sa isa't isa kasi hindi natin alam ng ano ngayon panahon, baka may sakit. Ay, wala nang sabit, walay na. Nahirap na po. Matagal na po kami hiwalay, sir. Saan po kayo, saan pong lugar nyo ma'am sa Manila? Sa SM Fairview po, malapit po ako dyan sa SM Fairview. SM. Yung province Fairview. mo. Province nyo po, ma'am. Province ko po, sir, Layo ano lang po, sa Masbate. Sa Tamisa. Ano po, sir? Kung malayo daw yung SM malayo daw po ba yung SM Fairview sa Santa Mesa, ma'am? Mga 1 oras, sir, kung motor, pero kung Tayo, Para traffic, mahina ang signal ma'am. times 2, 2 kaya nga oras. po may nasig... Kung lakad May naman, signal niyo po. mga 1 araw kung nilakad mo. Lakad na lang, sir. Kasi para walang ticket. Wala namang nagsisita ngayon sa jaywalking eh. Pag may motor ka, maraming sita. Tatlo. Dati, tanong ako yun, sir. dati sa Manila, Ha? kalimutan ko na, alam ko lang nung sa Tamisa. Kalimutan ko sa sobrang tagal na po. Santa Mesa po? Opo. Malayo pala. Malayo yung dito sa amin, sir. Sa SM Fairview. Saan po, sir, ang province nyo? Negros po, Negros. Sa Negros. Kaya. Opo. Ikaw, Masbate.
Opo, sir. Hmm. Ilan po ba yung anak mo, ma'am? Ano pong property mo, ma'am? Ano po, sir? Naglalag kasi siya. Saan po province mo? Liti gani. Masbati po. Oh, Masbati. Mano yung Sir DJ, mano po yung signal niya eh. Hindi ko Signal. po maintindihan. Kaya nga po eh. Sinsya na po talaga, nandito po kasi sa 25 na palapag. Ang taas po Sa ah. taas po kami. Pero mahina pa rin po ang signal. Sa taas po ako ngayon. Nakakulob siya, ma'am. O, Sige po, sir. Tanong na lang po kay sir. pwede po, pwede pong makahingi ng nung tawag ito. Ano, ma'am? Facebook. Ano po, sir? Hingi daw siya ng Facebook mo, ma'am. Mamaya po, sa off-cam po yun, sir. Mamaya pa po yun. Mm-mm. Oo nga pala na, tagalan natin usap-usap eh. Hindi ko pala alam pangalan, anong po pangalan niyo po? Ana, ah. Tumaan ang pusa. Uy. Ay, pusa. Ana po, sir. Ana. Ana, tabi. Pwede, Tumaan yung pwede pusa. hingin mamaya. Po. Yung yung ang tawag ito, Facebook. Facebook. Opo. Mamaya po, sir. Bibigay ko po sa inyo. Opo, ma'am. Ano po yung pangalan niyo po, sir? Rayman po. Rayman? Opo. Ano po? Sabihin nyo lang po kung kung pwede ko naman tanggapin kung anong ayaw nyo sa akin ba. Masalita ako minsan tol-putol. Okay lang po. Naintindihan ko naman po yung sinasabi niyo. Kaya lang po kayo putol-putol lang yung salita niyo. Kaya nga po hindi ako gaano marunong Tagalog. Pero maintindihan ko, salita ako Tagalog. Hindi lahat. Nakaintindi naman po ako medyo ng Bisaya. Ganun po ba? Nga pala po. Ilan po ulit yung anak niyo? Ma'am? 4 po. 4. Nasaan po? Nasa akin po, sir, pero nandun sa mama ko ngayon. Siya po yung nag-aalaga sa amin sa probinsya po, sa Masbate. Ganun po ba? Opo. Sali po ako dito kay Sir DJ para po makakita ng lalaki na seryoso. Nakahanap ng partner pang habang buhay. Pero hindi gwapo. Okay lang po, kahit na hindi gwapo, okay lang po yun. Basta importante Kasi- po, tanggap yung nakaraan ko, mga anak ko. Tsaka bata pa. 18 pa lang naman si sir. Timing, sir? Okay. Ang gusto ko po yung yung tawag ito, yung seryoso, yung matured na mayroong tawag ito na mayroong tawag sa English pa, future. May bitayan pa na panglantaw ba sa pagmaon.
yung tawag ito na may makita tayo pa kinabukasan, ganun. Ang gusto ko po kasi yung kapag ako tawag ito, naghirap, nagtiyaga para sa pamilya, dapat pantayan po ako yung tawag ito, yung maggawa ng maganda, hindi yung kasama ng loob. Okay lang po kayo, ma'am. Puro sama. Puro sama ng loob. Oo. Kasi hindi naman sa ganun na maniwala ako agad na mayroon magsasabi sa akin na ganun. Gusto ko lang pag paniniwalaan yung talaga yung makita ko, tapos may mga talaga yung evidence ba. Yun po. Prangka lang po ako, ma'am. Okay lang po. Maganda na rin po yung nagkakaintindihan. Opo. Kaya lang po, hindi po lahat maintindihan yung sinasabi nyo eh. Putol. Kaya nga po, hindi ko maintindihan. Buloy, sir. Hindi, ano na lang siguro, magbigayan po kayo ng number ninyo sa cellphone. Pagpatuloy po ninyo yung pag-uusap doon. Yung cellphone O, number sir. ba? Saka po kayo magbigayan ng ano ninyo doon, ng Facebook. Thank you so much. Kasi tulog na yung mga tao mo doon, sir. Lugi yung araw ngayon. Walang bantay. Po, Sir DJ. Welcome. Good luck po sa Salamat po, inyo. DJ. DJ Jeff. 13 minutes after 3 ng hapon, oras sa Pilipinas. Nag-shoutout ako kanina, no? Friday pa lang pala ngayon. Sige. Shoutout ko na po yung mga nag-share ng live natin ngayong hapon. Share public, no? Si Chris Intong, kay Sharon Contillo, kay Nel Alon, maraming salamat. Ay, aragay, saka na may turn. Good afternoon kay Lia Librado, kay Santa Rosalina Colyarte Barbadillo. Kay Gemini Inis, maraming salamat. Kay Erna Sahuyan, wala sa may damam, no? Thank you. Kay Anali Ricunasa, Mauriel Naval Paradina, kay Priscilla Manuel Cruz, Reyma Tulio Ramos, maraming salamat. Mula sa may Kuwait, hello kay Len Etnaba. Thank you. Kay Alice Zana Zander or Wonders. Kay Nailiram Idnarg, no? Maraming salamat. Kay Carillo Lalihan Janet, maraming salamat. Good afternoon. Amik Sulangon, kay Davis George, kay Maria Feoyang Gurin Andoy, thank you ulit. Kay Stadilia Ligaya, Arlene Aguilion Simola, kay Nens Abistado, thank you so much. Kay Davis George sa ulitan, kay Gemma or Jenny Cadeveda, Leserio Dantos Kulubong, kay Rinaldo Tohimbara, kay Sosi Montañez, kay Jocelyn Dalfin, Lorna Montero Binaya, kay Minda Panyesa, Claire Nunez, maraming salamat. Kay Presi Pacdaan Ligaspi, Mark Alvin Perez Torres, kay Lobriesa G. Angel, Melanie Buena Flor Galang, maraming salamat. Happy Friday. Thank you ha. Hello na rin kay Melody Marata, Melissa Guson, thank you so much. Kay Ido Vihis Alejandro Abidis, thank you. Kay GG, thank you. Darlene Andia Cantero, Corazon Fernandez, Marites Padrunsulan Sidinio, kay Lisa Federico Espinosa, and Myla Clarito.
Aba, birthday po pala ni Pakasmayla ngayon. No. Pakasmaymay. Oo, baka lasing na yon. Ano nga yung ininom mo dati, Kas? Ano nga yung nalasing si Kas? Galing sa bahay, umuwi ng jeep. Ang ingay daw niya sa loob ng jeep. Tapos nagsusuka-suka. Ano nga yun? Yung tanduay. Ano ba yun, Kas? Ininom nila. Ba, happy 36th birthday ha. No, kay Pakasmaymay Clarito. Muy ko Clarito. Ang gwapa nga bata ni Miriam kag ni Marlon. Maraming salamat sa ulitin, Leah Librado. Thank you. No? Gemini Inis. Ayan. Tanduay. Ano po ba yun? Yung puti. Ano ba yun? Ah, dabar ba yun? Kas? Dabar? Oh, dabar pala yun. Masarap daw inumin eh. Hindi niya alam. Pinaligtad yung sikmura niya. Ngayon, pag makita niya yung inumin, nasusuka na. Yan kasi. Ginagawa yung soft drinks. Sila lang po yung mga na-shoutout natin, yung mga nag-share ng ating live ngayon pong hapon ng Friday. Ayan. Nina Meliores, thank you so much. Magandang hapon. Ay, may mga nagpahabol pa na nag-share ng live natin ha. Gusto rin magpa-shoutout. Okay, sige. Kay Newland Elizabeth Amomas, kay Cesar Perez, Cecilia Furtajada, Presi Pagdaan Legaspe, kay Vivilar Petero, good afternoon. Maraming salamat. No? Kay Cecilia Furtajada sa ulitin. Aragoy, saka na return. Licerio Dantos Culubong, kay Joyce Lahay. Maraming salamat. Kay Liza Kunabal Biran. Kay Janine Sinipmulad, thank you. Virginia Montaliana, ayong hapon. Kay Nins Abistado, Marisa Tiddan, Baloya. Kay Davis George, Melanie Binaflor Galang, no? Maraming salamat. Okay. Kay Presi Pagdaan Legaspe, kay Liberty Victo Ibay. Maraming salamat. Hello kay Fernando Pagsala or Pasgala, kay Ana Lia de la Cruz. Maraming salamat. Kay Janet Nelson, kay Criselda Piñalo Sabaya. Kay Nora Basera, maraming salamat. Kay Emily Manawis. Kay Raymond Torquesa. Emelda Del Rosario, kay Ray Leasing. Janet Nelson sa ulitin. Thank you. Kay Nina Meliores. Marilo Gading mula sa may Malita, Davao Occidental. Bene Perido de la Cruz. Okay. Alfe Toriado Antolin. Thank you. Mayong hapon.
hapon dyan sa Dumaraw Capiz, Elizabeth Andoy David, no? Kay Lovely Fernandez, maayong hapon. Mamin Boleros sa ulitin, maayong hapon mula sa Sabah, Malaysia. Lovely Fernandez, Roy Bernabe, shout out mula sa May Negros. Kay Roy Bernabe, Ana Lia de la Cruz. Okay, sige. Lucy David, thank you. Alas 3:21 na ng hapon. Sa maabot lang ha. Kay Jenny Istolioso Noble, Marilyn Mago, Nolito Usaita. Kay Nora Hernandez, Melody Marata, Lovely Divine. Ngayong hapon. Kay Vicky Micabalio, kay Melody Marata sa ulit. Thank you so much. Rodelin Pracambo. Nagpalit na ng profile to si Rodelin. Sa gyapon gali. Ano? Nag-iba na, iba kulay ng damit. Mukha malungkot ka sa profile mo, day. Doon napusaan ka sa ano, doon kang ngut-ngut ang pigsa mo. Kibadong Vival, no? Ngayong hapon. Kay G.R. Rodriguez, nakatutok. Zini Corbelion Rakipo. Roslyn Aguado, maraming salamat po. Ay, Aragoy, saka na return. Grabe yung profile picture ni Dairo Dilin, no? Do manuglupok ang ano niya. Ang tawag na pigsa niya. Hello kay Hugutirang Mahal. Shout out kay Ann Zarzuela Hermoselia wala sa may Saudi, no? Happy Friday sir. Ika katakis mga kasa. Happy Friday madam. Ayun, no? Magdi-December na pala. Ay kumari pala kita, no? Paano na inaanak natin na yun? Sabihin mo sa akin kung kailan pupunta ha, para makapag-prepare ako. Tago ako ba? Kamo na nangangayat ng sininong mo. Ika katake sa makasa. No? Thank you so much, ma'am. Anisita de Rosaria, si Dalyn Budurado. Mula sa may Bacolod City, kay Doña de la Gracia, Christine Augusto Tulawe. Ngayong hapon. Janet Nelson, kay Nina Meliores. Ngayong hapon. 24 minutes after 3 na ng hapon. So hanggang dito na lamang ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Yan pong hapon ng Friday. Friday pa lang pero nag-shoutout na ako. Bonus ulit bukas. Kung ako po inyong lingkod, si Abian Mujal. Safe tayong lahat and God bless. Magandang hapon, Pilipinas. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino. Serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The Jam is here!